Today is the 5th Sunday of Easter, ikalimang linggo sa ating panahon ng Pasko ng Pagkabuhay. Tatlong salita ang pagninilayan natin ngayong araw. 3 words for us to reflect. Ang unang salita ay pag-alala. Worry. Pag-aalala. May isang kwento tungkol sa isang anghel at sa isang tao na pangalan ay si Juan na may pasan na mabigat na sako sa kanyang likod. Napatanong ang anghel kay Juan, "Ano ang pinapasan mo?" Ang tugon naman ni Juan ay, "Pasan ko yung mga pinag-aalala ko sa buhay ko, mga pinapangamba ko, mga kinakatakutan ko. I am carrying all my worries in life." Kasi nagmamarites ang anghel, tinignan niya yung laman ng sako. Anong nakita ng anghel? Walang laman ang sako. Ang iwinika lang ng anghel ay, "Ano yung pinag-aalala mo?" Sagot naman ni Juan, 2 bagay. Una, nag-aalala ako sa nangyari kahapon. At ikalawa, nag-aalala ko sa mangyayari sa kinabukasan. I worry about my past and I worry about my future. Ang pinayo na lang ng anghel ay, tapos na yung kahapon. Yung bukas, hindi pa nangyayari. Bakit mo pa pasan iyan? Anong ginawa ni Juan nung narinig niya yun? Itinapon na lang niya yung bitbit niyang sako. In our gospel for today, especially at the very beginning of our gospel reading, we have heard Jesus said, "Do not let your hearts be troubled." Huwag mabagabag ang iyong puso. Huwag mag-alala. Sabi nga ni Padre Pio, pray, hope, and don't worry. Magdasal, umasa, at huwag mag-alala. Kaya ang tanong ko po sa inyo ngayong araw ay, ano po ang mga pinag-aalala ninyo po ngayon? Ano po yung mga ini-imagine ninyo ngayon sa misa? Ano po yung mga pinag-aabala ninyo at iniisip nyo pa lang mamaya? Ano po yung mga worries or anxieties ninyo? Sa trabaho? Sa school? O kung saan-saan man? Ano ang mga pinapangamba mo at kinakatakutan mo ngayon? Ano ang imbitasyon sa atin? Ialay mo ang lahat ng mga pag-aalala mo sa Diyos. We surrender our worries to God. Ialay niyo na po, ang Diyos na po ang bahala. Unang salita ay pag-aalala. Ang ikalawang salita ay pag-alaala. Review tayo. First word, pag-aalala. Ikalawang salita ay pag-alaala. Memory. Remembrance. Ano ang gamot sa pag-aalala? Ang sagot ay pag-alaala. Kapag nag-aalala ka, ibig sabihin, may nakalimutan ka. Ano yung nakalimutan mo? Nakalimutan mo na yung mga kabutihan ng Diyos na ginawa sa iyo. Kung ang Diyos hindi ka na niya pinabayaan dati pa lang, imposible ngayon at bukas pababayaan ka niya. Kung ang kahapon ay hindi ka hinayaan ng Diyos, ngayon pa kaya mag-aalala ka. Kaya sa mga pagkakataon na ikaw ay nag-aalala, inyo pong ialala ng Diyos ang siyang bahala. We surrender our worries to God, and we also turn our worries into memories of God's love. Ikaw ay nag-aalala ngayon. Ialala mo lang ang mga kabutihan ng Diyos sa iyo ngayon. Review tayo. Unang salita, pag-aalala. Ikalawang salita ay pag-alaala. Ang ikatlong salita ay
padala. Dati, kapag magpapadala tayo ng mga kung ano-ano, napakahirap. Kapag gusto mo magpadala ng pera sa malayong lugar, kailangan mo pang maghintay ng ilang araw. Dati, kung ginagawa tayo, sumusulat tayo ng liham. Ngayon may messenger na, may text na. Napakadali nang magpadala ngayon. Jesus said in today's gospel, "Whoever receives the one I send, receives me." Anong ibig sabihin nito? Jesus points out that He will send His disciples for a mission. From disciples to apostles. Question: kapag may dumating ba na tao sa buhay mo, ano ang ginagawa mo? Kapag may pinadala sa iyo ng Diyos, ano ang ginagawa mo? Kapag may pinadala sa iyo ng Diyos, tao man o ano man iyan, ano ang ginagawa mo? Sino-sino yung mga taong pinadala sa iyo ng Diyos ngayon? Sila ba'y nagbibigay ng sakit ng ulo mo? Sila ba yung tumutulong sa iyo? O sila'y nagpapabago ng iyong ugali? Ano-ano po yung mga pinadala sa inyo ng Diyos ngayon? Saya? Problema? Sakit sa ulo? Mga pinagdadaanan niyo sa buhay niyo? Ano po ang realidad? Kung may padala, ibig sabihin, may nagpadala. At sino yon? Ang Diyos. Kahit sino at ano pa yan ang pinadala, ang Diyos ang dahilan kung bakit natanggap mo iyan. Kaya ano po ang imbitasyon sa atin? Walang bawian, no exchange, no return. At anong tinuturo sa atin ngayon? Ang Diyos nagpapadala hindi ayon sa kagustuhan natin, kung hindi ayon sa mga pangangailangan natin. 3 salita para sa araw na ito. Ang unang salita, pag-aalala. Ano pa yung mga pinag-aalala niyo na ngayon? Ialay niyo na sa ating Diyos. We turn our worries to God. Ikalawang salita, pag-aalaala. We turn our worries into memories of God's love. Ikatlong salita, padala. Ang Diyos ibibigay sa atin ang ating mga pangangailangan ngayon. Now in silence we pray. Almighty God, we surrender our worries to you. Turn our worries into memories of your great love for us. Send us what we need in our life, now and forever. Amen.